Pinag-iisipan ng masigpitan sa one-time password o OTP ang proteksyon sa mga may e-wallet at online banking account. Kahit daw kasi may OTP na, nakakalusot pa rin ang mga scammer. Nasa frontline ng balitang yan si Gerard de la Peña. Sa kuha ng CCTV sa San Jose del Monte, Bulacan, makikitang nagse-cellphone ng may-ari ng tindahan na si Darwin para makapag-cash in o makapaglagay ng pondo sa e-wallet account ng isang customer. Maya-maya pa, makikita ang customer na kinukunan ng litrato ang cellphone ni Darwin. Kwento ni Roma na asawa ni Darwin, nagpa-cash in ang customer ng 250 pesos. Bumalik ito matapos ang 20 minuto at muling nagpa-cash in. Pero sa puntong iyon daw, sinusubukan na palang i-link ang e-wallet account ni Darwin sa online shopping account ng mga kawatan at makukumpleto ang transaksyon kung makuha ang one-time password o OTP. Dahil napicturan ng cellphone ni Darwin, nakuha ang OTP. 22,000 pesos ang nalima sa account. Nanlumo kami ng hinayang kasi hindi po madaling kitain yung 22,000. May iba pa raw na biktima ang mga kawatan sa San Jose del Monte at maging sa Pampanga. Nauna na nagbabala ang Department of Information and Communications Technology na huwag ibibigay sa iba ang OTP. Pero kahit anong ingat yata, nalulusutan pa rin sila ng mga scammer. Kaya naman ang Bangko Sentral ng Pilipinas naghahanap na ng ipapalit sa OTP bilang paraan para maproteksyonan ng mga may-ari ng mga online financial accounts. Mabilis din daw ang pagbabago sa teknolohiya at kailangan makasabay tayo. Marami raw mga posibleng teknolohiya para rito, katulad ng paggamit ng facial recognition at biometrics, paglilimitan ng paggamit ng account sa iisang device lamang, at marami pang iba na ginagawa na rin ng ilang kumpanya ngayon. Ito raw ang pinag-aaralan ngayon ng BSP, kasama ang mga bangko at financial institutions. What is the best way to protect accounts? What's the best way of detecting possible fraud? We want it to be future-proof. We don't want to be stuck with the present technology. Sabi naman ng grupong Scamwatch PH, ano man ang ipalit, kailangan ng palagi ang pagpapaalala sa lahat ng may online account. Ngayon, kung ano man yung ipapalit nila, kung hindi man OTP, pag-aralan. Kasi yung mga scammers mo ngayon, mabilis din yan mag-adapt eh. Sa tala ng Cybercrime Coordinating and Investigating Center o CICC, lumampas sa 10,000 ang bilang ng mga reklamong natanggap nila noong 2024. Kaugnay sa scam, triple ito kumpara sa mahigit 3,000 na itala noong 2023. Sa ngayon, ang payo pa rin ng mga otoridad sa publiko, huwag basta-basta magbibigay ng impormasyon sa mga hindi kakilala, maging mapanuri sa mga transaksyon at laging maging alerto sa mga nauusong modus. Nagbabalita mula sa Frontline, Gerard de la Peña, News 5. Mga kapatid, Julius Babaw po. Iba na ang may alam at may pakialam sa panahon ngayon. Para sa Frontline ng mga balita, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.